But what you're getting pagdating dito sa Like 125 Italia, dual shock siya mga brother. So, meron yan dito. Ito to. And, syempre, meron din sa kabila. Yung nagulat ako is for a 125cc, right at the rear, meron tayong disc brake na rin, ha. Gusto mo ng motor na hindi na luma, yung tipong kahit napakatagal na panahon na lumipas, hindi ka mawawala sa uso. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. This is the Kymco Like 125 Italia, priced at 84,900 pesos. Ano nga ba meron sa motor na to? Siyempre, lahat naman ng motor na pinag-uusapan natin, na fini-feature natin dito sa motor ni Juan, forma ang una natin napapag-usapan. Yun ang una natin nakikita. So ito mga brother, you might have seen this motorcycle sa marami ng mga kalsada dahil matagal nang present ang Kymco Like 125 dito sa Pilipinas. But ngayon, hihimay-himay natin. Umpisa muna tayo dito sa harap. What you can see at the front, meron tayo buong-buo yung kanyang headlight assembly. Bulb type yan mga brother. Again, old school Tapos ang maganda nito, even yung side mirror, the stainless, and then yung round finish dito, complements the overall look of the motorcycle. Pagdating naman dito sa pinaka-fairings natin, solid, walang mga decals, walang mga cheche, boreche. Meron yan tayong parang corrugated na texture dito. Yan yung black lining that goes down papunta naman dito sa ating Kymco logo. Lighted yan, LED naman na yung paligid yan. And then, we have the embossed Like branding naman dito, tapos ang solid ng fairings. Tapos pagdating naman dito sa baba, sasalubungin naman tayo ng malaking front fender na halos, kumbaga, 25% of the tires na cover niya Ito kasi yung mga structure ng mga vintage type motorcycle, yung mga talagang dating-dati pa. Makikita natin sa harap pa lang, captured niya yung feel na yun. And then when we head over to the side, yan, mapapansin na natin, meron tayong gulay board. Tapos, at least for this color na parang dark green, hindi ko alam kung tawag talaga sa kulay nito, pero nagpa-pop siya in a simplistic manner, hindi yung masyadong loud. Tapos, sasamahan mo pa ng close to brown, light brown color dito sa ating gulay board. Napakaganda. And then, makikita mo yung bulkiness nung kanyang side dito. Kumbaga, nakabulto siyang ganun with a Like 125 branding naman dito. So, napakasimple lang, no? O nga pala, take note ko, it goes well with the forma na rin nung motorsiklo na to, yung nakatago yung pillion step o yung tapakan ng angkasa natin. Pindutin lang yan. Diba, noong una hindi ko mahatak yan. Yung pala, pindot pala yan. Ayan, no? Diba? And then, when we head over to the rear, yung grab bar natin is something na unique para sa mga vintage type motorcycle. Ito na nga, yung stainless grab bar na nakapalibot dito sa seat natin, tapos with extra pa dito kasi ano pa to kumbaga extra security pa to para dun sa mga umaangkas. So napaka-solid stainless in design, and then malaki yung kanyang taillight assembly dito. Bulb pa rin yan mga brother, tapos vertical naman yung forma ng ating mga signal lights. Pagdating naman dito sa kabilang side, what we can see is a simplistic muffler. Walang cheche boreche, hindi sporty, just plain old. May konting definition lang siya dito ng linya, but all in all, straight pa rin, preserving its vintage feel and looks. Ito yung sinasabi natin na yung motor na hindi maluma. Vintage kasi, classic na. Kumbaga, classic is, parang kulto na yan. Sa katunayan, ang dami ng mga nagsusulputang mga classic type, classic look na motor ngayon. Ito, masasabi ko kay Kymco na it preserved its identity at hindi masyadong magarbo yung design. Talagang you feel like you are going back in time pag sinakyan mo tong motor na to. Suwabe yung forma. Pagdating naman sa makina, what we will have is 125cc single cylinder, 4-stroke single overhead cam, air-cooled engine that gives out 9.3 horsepower at 8,000 RPM and 9.5 Newton meters worth of torque
at about 6,500 RPM. So pagdating sa power nito, it's decent. Hindi naman ito yung pag nagsilinyador ka, wapak agad yung power. But it will give you yung parang split second na hintay konti, tapos arangkada ka na. For me, for most of the 125cc's kasi, marami ng ganun. So that's widely acceptable na. And then, pagdating naman sa speed, it doesn't have that kind of vibration na tipong kahit naman sa mga 80, 90 kilometers per hour ka na masyado nang ma-vibrate. It still maintains its, kumbaga yung smooth acceleration niya. Siguro yun nga, if you're not used to this scooter and if you're looking na makipagkare-karera, kita niyo naman sa forma, hindi ito yung motor na yon. But in terms of dependability, kahit na medyo kalayuan pa ibabiyahe natin, swabe ang takbo ng motor na to. I've been using this motorcycle for 500 kilometers now, going back and forth. Ito yung mga napansin ko. Pagdating dun sa initial acceleration niya from stop, may split second na delay. But after mag-push forward na ng motor, smooth na hanggang mag-increase pa yung speed mo. Just like what I mentioned earlier, ginagamit ko na to around town, and the fuel consumption that I was able to get so far is an easy 34 kilometers per liter. Minsan hataw, minsan hindi, minsan chill lang. Depende rin siguro sa bigat ko. Maybe you could still get a little bit more kasi kumbaga na itong motor na to, bago pa to eh. It's still in the break-in period. Maglalaro doon yung fuel consumption mo. And given that fuel consumption, this motorcycle houses 6 liters worth of fuel. So you multiply that with 34, 35 kilometers, halos 200 kilometers na rin ang mababiyahe mo sa isang full tank nito. So still, very decent fuel consumption, decent amount of power. Hindi ito yung pinakamabilis, hindi rin naman siya mabagal. Hindi ito yung pinakamalakas na hatak, pero swabe din lang naman ang hatak nito, especially if gagamitin mo yung mga initial take-off at yung mga overtaking mo, kaya naman ng motor na to. Pagdating naman sa brakes mga brother, medyo nag-expect ako ng usual brake lang, pero nagulat ako. Alam niyo ba kung bakit? Sabihin ko sa inyo mamaya. For starters, meron tong disc brake in front. Meron na rin siyang maliit na calipers dito, dual na maliit na calipers dito. Respectable yung size and diameter ng brakes natin. Pero yung nagulat ako is for a 125cc, right at the rear, meron tayong disc brake na rin Again, you have to consider the price nitong motor na to. Tapos, meron kang disc brake at the rear. So, what this now gives you is a respectable, actually very dependable amount of braking power. Yes, walang ABS to. But sino makakapagsabi na pagdating sa 125cc, you get a disc brake in front and a disc brake at the rear. So, para sa akin, sobrang value add nun for you to have that braking power dun sa dalawang kamay mo. Swabe yun. Ngayon, punta naman tayo sa suspension mga brother. Ayun papakita ko lang sa inyo, yung suspension nito, covered siya nung front fender. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit yung front fender nito malapad. Kasi mapapansin natin, sa karamihan ng motor ngayon, yung mga mas newer designs na, ang front fender, mas manipis, tapos kita yung shocks. Mapapansin nyo, ito hindi So, nakatago na yung suspension niya dito, paangat. Dito all the way dito sa pinaka T-post na niya. In front, what we have is telescopic fork, and mapapansin natin dahil nga covered ng front fender yung ating suspension, di natin makita kung malayo yung fairings dun sa pinakasagad ng fender natin or hindi, pero mamaya sabihin ko sa inyo yung performance yan. Tapos pagdating sa likod, this is another plus value of having a Kymco Like 125. Karamihan kasi ng alam ko na mga 125cc monoshock. So, isang set of spring lang or isang spring lang yung nasa likod. But what you're getting pagdating dito sa Like 125 Italia, dual shock siya mga brother. So, meron yan dito. Ito to. And, syempre, meron din sa kabila. Now, pagdating naman dito, again, I'm talking in perspective to my weight, which is about 215 pounds. Gusto ko yung laro ng suspension nito. Kumbaga, ramdam na ramdam ko na kaya yung bigat ko, na kahit sa mga malubak, hindi siya basta-basta sasagad. For the front suspension naman natin, pagdating naman dito sa ating harap, yes, mayroong mga pagkakataon na pagdating dun sa mga malubak na part, mas mararamdaman mo siya
dito. Kasi sa likod hindi. Kumbaga, sakto yung pray niya eh. Front suspension is something that I would like to improve, lalo na pag medyo nadadaan ka sa lubak. Pero, if you're just going to use this city ride, you know, going from point A to point B, sa bahay, papunta sa trabaho, around the urban areas, I don't think magkakaproblema dito. Dun mo naman ma-maximize yung enjoyment nung pag-ride ng motor na to. Pagdating naman sa gulong mga brother, gusto ko to, fatty tires. So, kumbaga carry pagdating sa forma. Ayun no, mas kulado yung motor natin. So, sa harap, what we have is 120/70 by 12. Yan. Tapos may kita natin yung mga groves din, and merong singular na tuloy-tuloy na grove dito, pati yan meron din naman tayo dito sa gilid. Pagdating naman sa likod, what we have is 130/70 by 12. Actually, isa to sa mga factors na to, yung lapad ng gulong sa harap at saka sa likod, yung nagbibigay sa kanya ng mas malaking o mas mabultong itsura, bukod doon syempre sa body niya. So katulad sa sarili ko na medyo malapad, at sa mga katulad ko, hindi alangan nasakyan yung motor na to, especially for, you know, the classic design motorcycle. When it comes to the actual performance naman ng mga gulong natin, pindutin ko to. Yan. So pagdating naman sa performance ng gulong na to, nung mga nakaraan, nagbababagyo, nag-uulan, I made sure na nagagamit ko tong motor na to. Hindi ko na lang na video dahil baka mabasa ang aking mga camera, but nonetheless, I love the performance of the big tires. Kasi dun sa mga uneven roads, yung not necessarily lubak eh, pero yung mga pa-slope na ganyan, hindi pantay masyado, it gives me that stability when riding this motorcycle. At isa pa, hindi ako nadudulas. Stock tires pa lang gamit ko So very dependable yung stock tires nito. Hindi siya madulas, walang episode na parang bibitaw siya. Kahit yung mga sudden brakes ko, syempre nakatulong na dual disc brake to. Pero pagdating dun sa goma, ay importante din kasi yun eh, it works hand in hand. Humihinto rin kaagad siya, hindi ako nag-skid. So stock tires, I think you can use this for about, gamitin mo na muna. Kung bibigyan ka nito, gamitin mo mga 1 year mahigit. Solid pa rin yung gulong nito, at least sa base sa experience ko. Features naman tayo mga brother. So pagdating doon, don't expect a lot, because isa yon sa tinitingnan ng maraming mga users ng Kymco na parang kulang yung motor na to. But in reality, my take on it is that Kymco Like 125, itong Like 125 Italia natin, just preserved its roots of being a vintage motorcycle. Bakit? Ito yung mga meron tayo ngayon. So, nabanggit na natin, bulb type, yung ilaw natin. Tapos pagdating naman dito sa harap, what we have is analog panel. No? Ang pinaka-digital na natin, yung rail na yan, which is old school pa rin yung type na yan. Actually, sadya yan, na yan talaga yung design yan, para hindi ma-ruin yung mukhang luma o mukhang classic ng motor. So, odometer is analog, or speedometer is analog, pati mga indicators natin, mga simpleng bulb yung inandyan. Pati yung fuel tank natin, at baka magtaka kayo, dahil ako, naloko ko nito. Tingnan mo, pag inon natin yung motor So, nung unang inon ko yung motor na to at ginagamit ko tong Like 125 Italia, iniisip ko, bakit nauubos yung gasolina ko? Kasi from right, gumaganon. Natataranta ako, may sira ba sa motor, may sira ba sa floater? Ayun o, tingnan mo. Diba? Pumupunta sa kaliwa. Bakit nauubos yung gas? Yun pala, baliktad pala. Para sa akin, kaysa sa nakasanayan natin. So, ang ibig sabihin, pag pumapalo pa kaliwa, yung gas gauge mo, full tank yun. Ito, tingnan mo, F. Full tank. Ang empty nito, papunta naman dito sa E. So, baka lang manibago kayo at mataranta kayo, pagasan nyo ng pagasan to, sobrang mapuno yung gas nyo. Normal yun for the Kymco Like 125. Again, nothing special, nothing fancy, nothing high-tech pagdating sa motor na to. Kasi, classic lang siya eh. So, tingnan na lang natin to. Yung mga practical features that I can share with you. Unahin na natin to. Meron tayong utility hook. Tapos nabanggit ko na kanina, may gulay board. So makakatulong yan sa mga bit-bitin natin, sa mga bags and all that stuff. That's this one to help secure our baggages. Tapos meron din tayong compartment dito. Disusi naman to mga brother. Yan. Malaki-laki rin yung compartment So pansin nyo, ganito rin kasi sa mga mas classic na bike no? Yung isang buo lang yung pagbukas ng kanyang compartment. Tapos, tingnan natin kung kasya ang phone dito sa isang side. O, kasyang-kasya.
Paano ba to? Kahit itayo mo pang ganyan. So, meron pa dito. Tapos, meron na rin tayo dito charging port. Yan. Ito naman, hindi pa to USB. Ito pa yung universal. Actually, for me, mas gusto ko pa nga yung universal. Yung bibigyan ko na lang ng adapter. Kasi may mga tire inflator ako at ibang mga gadgets na pwede pang isalpak dyan na kailangan yung universal talaga. So, again, very good in terms of space pagdating dito sa cabin or yung ating front compartment. Kita nyo, no? Disusi, no? Tapos, pagdating naman dito sa ating underseat compartment, again, disusi pa rin mga brother. So, huwag kayong maghahanap ng buttons or susian bukasan dito sa harap. Kasi nga, yun yung feel niya eh. Old school kung old school talaga eh. Yan. So, what we have here is, actually maliit lang. Maliit lang yung underseat compartment nito. Meron ako pinagkasya dito, kids helmet, kasya. Maybe some of the half-face helmet would fit. Pero sigurado yung mga full-face helmet hindi na nakasya dito. Siguro magta-try ako ng isa. So ito, syempre dapat old school din yung helmet natin. Gamitin natin. So try natin. Ayun o. So yung haba niya, medyo fit na. Medyo maliit pa nga itong shell na to yan. Hindi natin siya masasara. Baliktarin natin. Yan. So the underseat compartment is not something that you can confidently store your helmets. Pero syempre, kasya dyan, mga jackets, tools, gamit yan. Tapos meron din tong grab bar. May mga nakita na ako mga brother na eto, pinamodify nila, nilagyan nila ng leather bag dito. Mas maganda yung dating, yung talagang old school kung old school, ang ganda ng dating. So, choice nyo naman na yun. Again, it's plain and simple, no high-tech features. It just preserve its integrity pagdating dun sa style niya. Alright, para naman sa mga nagtatanong gaano nga ba kataas ang motor na to, abot nyo nga ba, you may use me as a reference mga brother. I am 5'10" in height, so para mas matansya nyo, sasakyan natin. This motorcycle has a seat height of 770 millimeters. Ayan, no? So, sa height ko, abot pa naman. Yung mga medyo mas shorter than maybe 5'2", baka nakatingkayad na kayo dito. But kung di ka naman nabago sa pagmamotor, kayang-kaya mo pa rin to. Tsaka magaan to. Bulky itsura niya, but in terms of the weight, actually, this is very easy to handle. And this being a scooter, na-point out na natin kanina, meron tong gulay board. So actually, malaking gulay board nito. Even for my legs, again, may kahabaan yan. Kumbaga, I can still move my legs. May space pa yan. So goods yan pagdating sa mga long drive. Iwas nga yan. And yan, nakita nyo naman, yung handlebars natin, mataas at saka malapit sa akin. So ang ibig sabihin, I don't have to extend my arms. Ayun, no, pansin nyo, relax lang. Tapos yung position ng kamay ko, hindi naka-straight, hindi rin masyadong nakatupi. Ayan, meron lang akong konting angulo dito that enables my arms to be relaxed habang nagdadrive. At the same time, yung peripheral ko, pagdating sa gauge ko, kita ko pa rin. So, saktong-sakto. For me, isa sa mga nagustuhan ko rin is yung seats. No, malapad yung seat nito at saka sakto yung foam niya, yung lambot ng foam. Hindi masyadong malambot na lulubog ka. Hindi rin naman masyadong matigas na masakit na sa puwet, lalong-lalo na pag matagal ka na nagra-ride. Pero sakto lang. Tapos, matutuwa pa niyan if in case bibigin mo to at mag-aangkas ka, malapad din yung angkasan ng pillion or ng passenger natin. Tapos, pwede siyang kumapit dito, pwede rin naman dito. So, very comfortable overall ergonomics for the Like 125. At saka, ewan ko pag nira-ride ko kasi to, iba yung feel eh. Nakikita ko yung analog na panel, nakikita ko yung round side mirrors, tas feel yung kulay, yung overall dating ng motor. Alam mo yung parang sabi ko kanina, it takes me back in time. Mas na-enjoy ko. Hindi ko yung pakiramdam na hindi ko kailangan bumakbak. Kailangan ko lang enjoyin yung ride ko kasi yun yung vibe, yun yung feel ng motor na to. Parang siyempre parang medyo social din yung dating. Kasi aminin na natin, may mga ibang mga motor, old school type, vintage type, classic type na significantly way higher than this motorcycle. So if you're not that person na merong ganong budget na, you know, you spend close to 200,000 para sa mga motor na ganitong tipo, pero gusto mo pa rin yung feel ng old school, classic, komportable, functional, you know, this can be one of your options. Ako, personally, gusto ko na to. So, meron ding iba't ibang mga kulay itong mga brother pero yun nga, komportable, classic, timeless, sarap sakyan.
And this is our motorcycle feature for today mga brother. Again, this is the Kymco Like 125 Italia. May 150cc version din to. Abangan nyo sa mga susunod na videos natin para mabigyan din kayo ng feedback in case you want a little higher displacement than this. So given lahat ng mga napag-usapan natin, i-comment nyo sa baba kung ano sa tingin nyo, kung sulit nga ba ang motor na to or kung itong motor na nga ba ang para sa'yo. Again, follow all of our social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, YouTube, and Instagram para hindi ka magpahuli sa lahat ng mga motorcycle news, updates, and tips. Till your next video mga brad. Kain na muna ako. Naaamoy ko na eh. Alright, para naman sa... Hi!